Praise God. Let us open our Bible in the book of Matthew, chapter 16, verse 24 to 25, mga kapatid. Hallelujah. Matthew chapter 16, verse 24 to 25. Ihanda po natin ang ating mga sarili, mga kapatid, sabagat after the preaching, mga kapatid, praise God, ay makakaroon tayo muli ng communion, mga kapatid, na sisimulan natin ang taong ito, mga kapatid, with a commitment. Amen. Renewing our commitment to God, mga kapatid. Hallelujah. Matthew chapter 16, verse 24 to 25 says, nang magkagayoy, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, kung ang sino mang tao ay ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kanyang sarili at pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Sapagkat ang sino mang ibig iligtas ang kanyang buhay, ay mawawalan nito. At ang sino mang mawalan ng kanyang buhay dahil sa akin, ay makakasumpong niya. Tayo po'y manalangin, Panginoong Hesus, ang naming banal. Salamat ng marami sa pagkabasa ng iyong banal salita, Panginoon. Muli kami humihingi ng iyong basbas sa oras na ito, na sa aming pakikinig, Panginoon, ng iyong mensahe. Tulungan mo kami na ito po'y aming maunawaan, na ito po'y patuloy na itimo sa aming mga puso at isipan, Panginoon. At tulungan mo kami, Lord, na ito po'y aming maisabuhay, Panginoon. Salamat, Panginoong Yesus, sa taong ito, 2026, na muli mo kaming pinagkaisa, tinipon sa iyong bahay-sambahan, na mayroong kagalakan at mayroong katagumpayan, Panginoon. Salamat sa taong nakaraan, 2025, marami mang mga naging pagsubok, naging mga problema. Ngunit salamat, Panginoon, na lagpasan namin ang taong iyon, hindi sa aming sarili, kundi sa tulong mo, Panginoong Yesus. Kaya sa taong ito, Panginoon, patuloy na kami po ay nagtitiwala sa iyo, nananampalataya, Panginoon, hinihiling namin, dinadalangin namin, na patuloy mo kaming patnubayan, gabayan, proteksyonan, at patuloy na kami po i-bless mo, Panginoon, sa maraming aspeto ng aming buhay, Lord, na anuman ang mga pagkilos ng kaaway, anuman ang mga problema na darating, anuman ang mga pagsubok na aming haharapin, Panginoon, patuloy na kami po, hallelujah, ay bantayan mo, Panginoon, palakasin mo, patatagin mo, Panginoon, na lalo kaming maging matibay, matatag, Panginoon, na hanggang sa iyong pagbabalik, madatnan mo kami nagpapatuloy, Panginoong Jesucristo. Ganun din po, dalangin ko muli ang iyong lingkod, muli mong basbasan ang aking buhay, O God, pakilukuban ang iyong kapangyarihan, na sa bawat salita mo, Panginoon, na aming maririnig, mamumuntao sa aking bibig, ito'y nagmumula sa iyong karunungan, Panginoong Yesus. Busugin mo kami, Lord, punuin mo aming mga sisidlan, at ang revival, Panginoon, hallelujah, ay patuloy namin inihiling sa iyo. Ang lahat ng ito'y aming tinataas, patuloy namin idinadalangin, at buong pananampalataya, ito'y aming ginagamit sa pamamagitan ng iyong dakila at makapangyarihang pangalan. Sa pangalan mo po, Panginoong Jesucristo, purihin ka sa walang hanggan. Everybody say amen. Amen. Hallelujah. Parang na po mamupo. Bawat isa mga batid. Dre, may tubig na. Amen. And I'd like, amen, in this first Sunday, praise God, si Brother Carlos, through Sister Ria, mga batid, tinatanong ako, ano ba ang ating tema ngayong buwan na ito, mga batid? Sobrang sigurong dami namin ginagawa, hindi pa ako nakagawa. Hallelujah. Pero next Sunday, mga kapatid, pupost na natin sa ating bulletin ano yung mga tema natin for each month, mga kapatid, na kung paano natin, praise God, inayos, praise God, yung mga tema taong 2025 para magkaroon ng tinatawag na series of lessons and topics, mga kapatid. Ganun din po yung ating hihit gagawin, mga kapatid, sa pamamagitan po ng karunungan ng ating Panginoon. Amen? So, I'm going to preach, mga kapatid, today, the message of God, which is entitled, kanina binasa natin, mga kapatid, ang Matthew chapter 16, verse 24 to 25, mga kapatid. And the title of God's message
message today is spending your life to Jesus. Spending your life to Jesus, mga kapatid. Pag-aalay ng buong buhay kay Yesu Kristo. Amen? Hallelujah. Spending your life, spending our life to Jesus, mga kapatid. Na ito po, mga kapatid, praise God, kung meron, napakarami natin pwede maging plano. No? Hallelujah. Sa taong 2026, siguro, noong dumating ang taong 2000, the first minute of the year 2026, or maybe before 2026, mga kapatid, year 2025, marami na tayong mga naging plano, no? Mga tinatawag nating plano, mga programa, o yung term ng mga millennial, yung mga bucket list, no? Na ito yung mga gusto nating gawin. Ito yung gusto nating mangyari sa buhay natin sa taong ito. Amen. Ito yung gusto nating maganap sa buhay natin sa taong ito, mga kapatid. Hallelujah. At ang lahat ng yun, mga kapatid, ay hindi masama. Tandaan po natin, mga kapatid. Hindi masama na magkaroon tayo ng tinatawag na list of goals na gusto nating gawin at mangyari po sa buhay natin sa taong ito, mga kapatid. But I want to say, mga kapatid, gusto ko lamang po sabihin sa atin sa oras na ito, mga kapatid, kung meron mang unang dapat nating gawin sa taong ito, mga kapatid, para po sa ating sarili, mga kapatid, at para sa ating buhay, sa ating pamilya, o ano pa man, mga kapatid, maybe or not maybe, ang number one priority, mga kapatid, dapat natin lagi is to spend our life to Jesus. No? Ito yung pinaka-mahalaga, pinaka-number one na pwede nating ilagay sa mga gusto nating mangyari sa buhay natin, mga plano natin sa taong ito, mga kapatid, na maihandog, maialay, patuloy natin ialay at may handog, ilaan yung ating buhay, mga kapatid, sa Panginoong Jesucristo. No? Kumbaga, gawin natin priority pa rin, no? Ang ating Panginoong Jesus lagi sa buhay natin, mga kapatid. Alam naman natin na ang Panginoon ay, ang tawag doon, mapanibuhin. He's a jealous God, mga kapatid. Na kung maaari, kung tutuusin, mga kapatid, may karapatan ng Diyos na magselos. Amen. Hindi dapat gawin ng Panginoong Jesus na second priority, amen, third priority, mga kapatid, o parang, kumbaga, come what may na lamang, mga kapatid. Tandaan natin, mga kapatid, na isang bagay na dapat nating maintindihan sa buhay natin, we need to spend our life to Jesus. We need to love Jesus. We need to serve Jesus, mga kapatid. We need to surrender ourselves to Jesus, mga kapatid. And if anyone wants to follow Jesus, mga kapatid, hallelujah, kung ating pong aanalasahin, susuriin, mabuti, praise God, yung ating binasang talata, mga kapatid, it will conclude na if we want to follow Jesus, mga kapatid, number one, we need to surrender ourselves to Him. Kailangan nating isuko, no? Ang ating sarili sa Panginoon. At sa pagsuko natin sa Panginoon, mga kapatid, dapat nating maunawaan, hallelujah, na ang ating buhay ay walang magagawa kung wala siya sa ating, mga kapatid. Amen. Hindi porket na tayo, mga kapatid, ay mayroong kayamanan sa buhay, mayroong tayong degree, mga kapatid, o anumang mga bagay na mayroon sa iyo, at lahat ng mga bagay naman yan ay pansamantala lamang, panlupa lamang, mga kapatid. Amen? Sabagat ang kayamanan pwede mawala. Hallelujah. Ang salapi pwede mawala. Ang katanyagan pwede mawala. Ang pisikal na kaaliwan pwede mawala, mga kapatid. Kaya dapat nating unawain mabuti, mga kapatid, na lahat ng bagay sa mundo ay temporal lamang. And that's the reason why we need to surrender ourselves to Him. Isuko natin yung ating lakas sa Kanya, sabagat siya
that we have are nonsense, mga kapatid. Walang saysay ang mga bagay na nakikita mo kung wala ang Diyos sa buhay mo. Walang saysay, hallelujah, ang mga na-achieve mo kung wala si Jesus sa buhay mo. Walang saysay ang buhay mo kung wala si Jesus sa buhay mo. Kaya nga mga kapatid, we need to surrender ourselves to God. We need to surrender ourselves to Jesus, mga kapatid. Sapagkat si Jesus lamang ang makakapagkumpleto ng ating buhay. Amen. Sapagkat ang mundo makakapagbigay sa iyo ng kagalakan, makakapagbigay sa iyo ng saya. Yung mga kaibigan mo makakapagbigay sa iyo ng comfort yan. Yes. Masasayahin ka niyan. Amen. Kumbaga sasabihin niyan, hindi ka namin iiwanan. Nandito lang kami lagi sa iyo. Nasa likod mo lang kami. Pero pag harap mo sa likod, wala naman sila. Eh kung totoong nasa likod mo sila lagi, pati sa pagtulog, nasa likod mo sila. Di ba? Pero meron kasing limitation ang pwedeng ibigay ng mundo ng mga kaibigan ng mga tao sa buhay natin. Pero ito yung bagay na hindi kayang tumbasan ng mundo. Yung pag-ibig ng Diyos, yung kanyang pagkalinga, yung kanyang protection, lahat ng mga yan, mga kapatid, kayang ibigay sa atin ng Panginoong Yesus na hindi kayang ibigay ng mundo. Amen? Na maging sa ating pagtulong, nandoon ang kanyang protection. Saan man tayo pumunta, nandoon ang kanyang pagkalinga. Ano man yung ating sitwasyon, nandoon ang kanyang pagmamahal, mga kapatid. Amen? So what is the reason for a man, anong dahilan ng tao para hindi siya maglingkod sa Panginoon? Anong dahilan para hindi natin, hallelujah, gawing buo yung ating pagtitiwala sa Panginoon? Anong dahilan para hindi tayo makapagpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon? Amen? Dahil ba sa kahirapan, titigil ka na sa paglilingkod sa Panginoon? Dahil ba sa kalungkutan, magdidesisyon ka na, hindi na ako magpapatuloy? Dahil ba sa kawalan, sasabihin mo sa iyong sarili, hindi na ako mananampalataya, hindi na ako sasamba? Yan ba yung mga bagay na yan, ang mga paghihiwalay sa atin, mga kapatid, sa Panginoon? Unawain natin mabuti. Dumarating man ang mga bagay na yan, mga kapatid, pero hindi yan dahilan para po tayo'y tumigil sa paglilingkod sa atin sa Panginoon. Sapagkat ang katotohanan, ang Diyos, ang Panginoong Yesus, hindi rin tumitigil para tayo mahalin. Hindi rin tumitigil ang Panginoon para tayo agapain. Hindi napapagod ang Panginoon para ibigay yung ating mga pangangailangan sa araw-araw, mga kapatid. Kung ang Diyos, ang Panginoon Kristo, ay hindi tumitigil sa mga bagay na yan, bakit tayo titigil na magtiwala, manampalataya at maglingkod sa Kanya? Alapakan natin ang ating Panginoon. Let us continue to spend our life to Jesus, mga kapatid. Huwag natin ialay, huwag tayo maging busy masyado. Amen? Sa mga ginagawa natin sa mundo dito. Huwag ka masyado maging busy sa trabaho mo. Sapagkat ang trabaho mo, mawawala yan. Amen? Huwag ka maging masyado busy sa negosyo mo. Sapagkat ang negosyo mo, baka mabakrap yan. Huwag ka maging busy sa mga kaibigan mo na halos buong oras na lang, buong araw, nandun ka sa kanila. Huwag ka masyado maging busy sa mga gano'n, mga kapatid, na nakakalimutan mo na, hallelujah, na magpasalamat sa Kanya. Amen? Manalangin sa Panginoong Yesus. Magpuri sa Panginoon, magpasa ng Kanyang banal na salita, mga kapatid. We have to spend our life to Jesus. Huwag natin ipagpalit ang Panginoon sa mga bagay sa mundo ito. Sapagkat kailanman hindi ka tayo pinagpalit ng ating Panginoon. Pwede na nga tayo kalimutan ng Diyos. Amen? Sa kabila ng natin, imagine mo na lamang. Imagine natin, mga kapatid, sa dami ng pagkukulang ng tao sa Panginoon, karapat-dapat lamang na tayo kalimutan na ng Diyos. Hindi kailangan ng Diyos ang tao para manatiling Diyos. Tandaan mo natin, mga kapatid. Hindi kailangan ng Diyos tayo. Hindi niya kailangan ako, hindi niya kailangan ikaw, hindi niya kailangan lahat tayo para siya manatiling Diyos. Sapagkat ang Diyos mananatiling Diyos kahit walang tao. Kahit na walang nilikha
nilikha na tayo mga kapatid. Amen. At sa kanyang paglikha na yan mga kapatid, praise God, imagine mo sa lahat ng nilikha ng ating Panginoon, praise God, lumikha siya ng puno, lumikha siya ng mga halaman, lumikha siya ng mga hayop, lumikha siya ng mga liwanag, ng araw, ng tala, anuman mga kapatid, marami siyang nilikha mga kapatid, pero sa tanging ang tao lamang ang kanyang nilikha batay sa kanyang wangis. Amen? Tayo lang ang kanyang nilikha batay sa kanyang wangis. At tayo lang ang tanging niyang nilikha nung nagkuna siya'y nagkatawang tao. Noong ang mga anghel nagkasala, nung nagrebelde ang mga anghel sa pangunguna ni Lucifer mga kapatid, nung kanyang pinatalsik ito mga kapatid, pero never in history mga kapatid na ang Diyos nagkatawang anghel. Meron ba tayo mababasa sa Biblia na ang Panginoong Diyos mga kapatid nagkatawang anghel, no? Hinayaan itong mga anghel na ito ng mga rebelde, hinayaan itong mga anghel na ito mga kapatid, praise God, na mawala sa kanyang kaharian. Pero nung ang tao nagkasala, amen, hindi pumayag ang Panginoon na ang tao ay mahiwalay sa kanya, kundi ang Diyos nagkatawang tao mga kapatid sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Bakit? Sapagkat ganoon na lamang ang kanyang pag-ibig sa bawat isa. Ganoon na lamang ang kanyang pagmamahal sa buhay ng bawat isa mga kapatid. Mahal tayo ng Panginoon, kaya dapat lamang natin suklian ng pagmamahal na yan sa pamamagitan ng ating pagsuko sa Kanya, sa pamamagitan ng pag-aalay natin ng ating buhay sa Kanya. Amen? And remember, we need to be ready. We need to be prepared in spending our life to Jesus, mga kapatid. We have to understand that we need to be ready to face challenges and trials. Sabi, huwag mo pakinggan yung mga sinasabi ng iba na hallelujah, na praise God, dinidiscourage ka. Kinukutya ang hallelujah, ang iyong pananampalataya, yung paglilingkod mo sa Panginoon. Na sinasabi ng hindi mga tao hindi nakakaunawa, hindi, praise God, hindi nila naiintindihan na ang paglilingkod sa Panginoon, praise God, hindi tayo exempted sa mga pagsubok. Amen. Amen. We are not exempted in trials, challenges, persecution, mga kapatid, problems. Hindi po tayo exempted yan. Lahat ng tao ay subject na magkaroon ng mga pagsubok sa buhay. Amen? Kaya nga sabi ko kanina mga kapatid, bago ko magsimulang mag-aral, ang daming nangyari sa buhay natin taong 2025. Amen? Meron sa atin nagkaroon ng sakit, nagkaroon ng karamdaman matindi. Meron dito mga kapatid na hallelujah, nakaranas sa matinding kalungkutan. Meron sa atin mga kapatid, munting mawasak ang relasyon mga kapatid. Meron sa atin, hallelujah, praise God, na wala ng mahal sa buhay mga kapatid. Amen? Na kung ating unawain mabuti mga kapatid, praise God, lahat ng iyan nangyayari hindi para sa ating katulunan. Amen? Kaya nga isang magandang balita sa buhay natin mga kapatid, na nabibigyan tayo ng karunungan ng ating Panginoon, na kahit anuman ang mga pagsubok, anuman ang mga hinaharap natin, mga pakikipagbaka sa buhay mga kapatid, because we have able to spend our life with Jesus mga kapatid, nananatili tayong matatag sa kabila ng kalungkutan, sa kabila ng kawalan, sa kabila ng mga negatibo na nangyayari sa buhay natin mga kapatid. Purihin ang Panginoon sapagkat doon natin naunawaan kapag ating inalay ang ating mga buhay sa ating Panginoon, we are not exempted to that. Amen. But we are blessed mga kapatid. Bakit ko sinasabi pinagpala tayo sa kabila ng mga problema at mga pagsubok? Pinagpala tayo mga kapatid sapagkat sa kabila ng mga bagay na yan, nararanasan pa rin natin ang pag-ibig ng ating Panginoon. Amen. Nararanasan pa rin natin yung biyaya ng ating Panginoon. Nararanasan pa rin natin, hallelujah, yung pagliligtas ng ating Panginoon. Sapagkat yung pangako ng Panginoon mga kapatid sa buhay ng bawat isang mga kapatid, kailanman hindi po yan magmamaliw. Hindi po yan magbabago. Hindi po yan mawawala mga kapatid. Yung pangako na yan mga kapatid na kanyang, praise God, ibinigay pa, sinalita pa sa
kapatid. Let us continue to remember. Let us continue to have faith to God and promise to God, Lord, as long as I live, I will spend my life sa'yo. Habang ako'y may buhay, Panginoon, praise God, maglilingkod ako sa'yo. Sapagat napakalaki ng ating utang na loob sa Panginoon. Ama mo, ako personally, mga kapatid, praise God, lagi ko sinasabi sa Panginoon, Lord, ang laki ng aking utang na loob sa'yo. Mula sa aking anak, mga kapatid, hanggang sa aking sarili, napakalaki ng aking utang na loob sa Panginoon. At maging sa inyong buhay, mga kapatid, imagine niyo na lamang kung wala ang Diyos sa buhay ninyo. Nasaan na kaya kayo? Nasaan na kaya tayo, mga kapatid? Siguro ang Panginoon hindi ko nakilala na maaga sa buhay ko, mga kapatid. Siguro, mga kapatid, hindi ako pastor ngayon. Baka nga hindi ako nakapagtapos ang pag-aaral. Sa dami ng aking mga kalokohan ng araw, Brother JP, kahit tanungin niyo si Pastor Sammy, kung nabubuhay mo yung aking mama, tanungin niyo yan, mga kapatid. Halos ayaw na nga ako paaralin ni Papa eh. Kasi sabi ni Papa, parang wala naman daw mangyayari kung papaaralin niya ako. Kasi imagine mo, ang dami kong mga ginagawang hindi maganda sa eskwela. Ipapatawag yung magulang. Papatawag yung magulang si Sir Andis. Kasi kakausapin. Pero iba pa pupuntahin ko. Katulad ng ginawa ni Brother Archie. Ibang magulang pinapunta niya. Ako iba, ginawa ko rin yun. Kinausap ko yung tatay na kaibigan ko, Kuya Jack. Jack ang pangalan nun eh. Kuya Jack, baka naman pwede ka pumunta mamaya. Bakit? Kasi pinapatawag si Papa eh. Ano naman ginawa mo? Ikaw ba naman pahiram mo ng, anong tawag doon? Pahiram mo ng mabaho yung electric fan. Tapos pag sindi ng electric fan, nangamoy sa buong room. Tapos, nagsumbong yung sip-sip na kaklase. So, galit na galit yung advisor, pinapatawag si Papa. Dahil alam mo na kapag pinatawag si Papa, pag uwi sa bahay, mamimili ako. Sinturon, tubo, arnis, ano ba? Tapos tatanungin ko, tatanungin ni Papa, anong ginamit mong parte ng katawan sa pagkakasala? Pag sinabing kamay ang palo. Pero unahin ang kamay, kasunod ang paa, kasunod ang hita. Si Papa kasi, bihira lang mamalo. Si Papa may bihira lang mamalo yan. Pero kapag namalo, magas din. Ang madalas mamalo dati si Mama. Si Mama pag namalo dati, do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Do, to, ni, si, pa, me, re, do. Siyempre, sasanggal ka. Parang kinakaroon, do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Do, to, ni, si, pa, me, re, do. Kaya, nung pinatawag, ibang pinapunta ko. Diba? Naniwala naman yung teacher ko. Sabi niya, tatay mo ba yan? Hindi mo, tito ko yan kasi yung papa ko busy. Yung mama mo, nag-aalaga mo sa kapatid ko. Okay, Sheila. So hindi, hanggang na, kumbaga, na-resolve yun. Kaya imagine mo yung sarili. Kung hindi ko nakilala ang Diyos, hindi ako dinala ng aking magulang sa paglilingkod, na katulad nito, mga kapatid, nasaan na kaya ako ngayon? Amen? Baka isa na ako sa mga natukhang. Amen? Baka nakulong na ako. O baka ano na ba, paano na nagawa ko sa buhay ko, mga kapatid. At hindi lang ako. Kayo rin, mga kapatid. Amen? Marami tayong mga personal testimony sa buhay, mga kapatid. Na kung hindi sa Panginoong Jesucristo, hindi tayo mababago, mga kapatid. Hindi natin makikita yung ating mga pagkakamali. Hindi natin ma-accept yung ating mga pagkakasala, mga kapatid. We are blessed, mga kapatid. Hallelujah. Kaya salamat sa Panginoon. Amen. We cannot change, even save ourselves with our own, mga kapatid. Walang sino mang tao ang pwede makapagbabago ng kanyang sarili. Walang sino mang tao makakapagligtas sa kanyang sarili. Tanging ang Panginoong Jesucristo lamang, mga kapatid, ang makakagawa niyan, mga kapatid. Amen? Kung hindi tayo magsisisi ng tapat, kung hindi tayo lalapit sa Panginoon, mga kapatid, praise God, hindi natin isusuko ang ating mga sarili sa Panginoon, kapatid, kailanman hindi mababago ang ating mga buhay, mga kapatid. Pero salamat sa Panginoon, sapagkat sa kabila ng ating mga nagawang kalukuhan,
Ang tao, pinapamukha sa atin yung ating mga pagkakamali. Tama po ba? Ipapamukha sa'yo ng tao kung ano ka dati, kung sino ka dati. Minsan, kahit ilang beses ka pa humingi ng tawad, ilang beses mo ipapatunayan ang sarili mo na nagbago ka. Pero mahirap sa tao na patawarin ka. Purihin ng Panginoon sapagkat tapat ang Diyos. Mahabagin ang Diyos, mga kapatid, na tayo'y binago, na tayo'y tinanggap, at tayo'y kanyang niligtas, mga kapatid. Kaya walang dahilan para ang tao tayo hindi maglingkod sa Panginoon. Kaya kung hindi tayo naglingkod sa Panginoon, kapatid, una-una, mapahamak na tayo ngayon. Amen? Baka isa ka na sa mga problemado ng lipunan. Baka isa ka na sa mga teacher society enemy number 1. Amen? Alam mo, nakakalungkot ang mga tao ngayon, lalo-lalo ng mga kabataan. Proud na proud pa sila gumawa ng masama. Amen. Pakiramdam nila, sikat sila pag gumagawa ng masama. Naalala niyo po ba ng pandemic? Yung mga kabataan na nag-video sila habang nagmamariwana. Naalala niyo yan? Na habang nagmamariwana sila, minumura nila si Duterte. Sabi nila kay Duterte, ano ko ngayon Duterte? Wala mong minamak nila si Duterte. Although yung video na yun, mga kapatid, hindi nila intention na i-upload. Kasi bakit? Bakit ko po alam? Kasi yung tatlo doon, estudyante ko. Yung tatlo doon, estudyante namin sa UE. Nung nakita ko doon, pinagod ko. Bakit nasali itong mga to? Yung isa doon, mga kapatid, pumunta ng Amerika. Ang kasalanan nila, merong isa silang kaibigan na nag-upload sa social media. Wala naman, hindi naman na-intention na i-upload yun eh. Pero merong isa doon na in-upload. Ang video na yun, na habang sila nagtitake ng marijuana, tuwan-tuwa pa sila. Bangag na bangag na siguro yung mga yun. Tapos minamak nila si Duterte, pinagtatawanan nila na Duterte, ikulong mo na kami, itukang mo na kami. Eh may nag-upload. Ang masama pa nun, yung isang estudyante, nandun na sa Amerika, nagbakasyon sa Pilipinas, nadamay ko siya. Kaya nung di ba, ewan ko lang, alam niyo yun, mga batid, iyak sila nang iyak, hindi sila nahingi ng tawad. Pasalamat na lang yung mga yun, minodidad. Dahil hindi minodidad yun, tukhang. Di ba? Tukhang sila, mga kapatid. Sabi nga namin, mga magkakasama ko mga teacher sa UE, tingnan mo itong si Juanil. Juanil yung si Juanil. Tingnan mo itong si Juanil yun. Ang yabang-yabang pa, gumagano po. Yung isang pakete, ginagano siya. Siya yung gumagano eh. Nung hinuli na sila ng pulis, siya yung pinakamalakas na iyak. Si Juanil yung iyak isles. Sabi niya, hindi naman namin intention eh. Kumbaga, trip-trip lang yun. Kita mo, trip-trip lang. Trip-trip lang daw. Kumbaga yung video na yun, kumbaga sa kanila lang. Ang problema, yung isa nilang kaibigan. Ewan ko, nung pumasok sa utak, siguro nasuprahan na sa dosage, in-upload. Doon sila nahuli. Maraming mga tao, mga kapatid, proud na proud, gumawa ng masama. Amen? Proud na proud sila na namumuhay sila sa ganung kalagayan. Na hindi siguro nila naunawaan na yung ginagawa nila, mga kapatid, sa kapalusugan, kasalanan, kalokohan, yun ang magdadala sa kanila sa kapahamakan. Kaya purihin ang ating Panginoon, mga kapatid, nung nakilala natin ang Panginoon, tinuruan tayo ng Diyos, mga kapatid. Hindi tayo katulad ng mga taong yan na hanggang ngayon namumuhay sa kasalanan, mga kapatid. Pero sana hindi pa mahuli ang lahat. Sana yung marami pang mga tao makakilala sa Panginoon. Sana marami pang mga taong tumanggap sa Panginoon. Amen? Kaya napakabuti pa rin ng Panginoon, mga kapatid. Dahil kung tutuusin, matagal na sana tinupad yung kanyang pangako. Ano yung pangako na yun? Na kanyang gugunawin ang mundo, wawasakin ang mundo, at kukunin na ang mga ligtas, ang mga mananampalataya katulad natin para sama-sama na tayo nandoon sa kaharian ng langit. Kung hindi lang sana ini-extend ng Panginoon ang kanyang palugit, nandun na tayo ngayon. No? Nagsasaya na tayo ngayon. Wala nang problema tayo sa bilihin. Hindi na natin po problemahin ang patuloy na
paglutay, yung hubas. Hubas namin, paghubas, ang dami nila nahuhuli mga shells. Tapos may aakit ng tiyo para kumuha ng buko. Walang bayad. Samantalang dito, hindi pa nang kahiya kung malatitinda na to. No? Pagkamahal-mahal. Praise God. Amen. Na, kumaga, kung nandun na tayo sa langit, mga kapatid, hindi na natin mararanasan yan. Pero tanungin natin ang ating sarili. Kung ang Diyos kaya bumalik sa panahon na hindi pa tayo nakakilala sa Kanya. Kung ang Diyos kaya bumalik ng panahon na doon pa tayo sa kasalanan, matigas pa yung ating ulo, pasaway pa tayo, ang tanong, saan kaya tayo pupulutin? Pero huwag natin questionin ng Panginoon, Lord, ang tagal mo namang bumalik. Yung sinasabi ng iba, Lord, pag hindi ka bumalik, ako babalik. Di ba? Uy, huwag mong i-challenge sa Panginoon. Sabi mo nga kanina, tandaan mo, kahit walang tao na magtilingkod sa Diyos, ang Diyos mananatiling Diyos. Hindi ka wala ng Diyos kung hindi ka maglingkod. Hindi ka wala ng Panginoon kung hindi tayo magpatuloy. Hindi ka wala ng Panginoon kung tayo hihinto. Ang mawawalan ay tayo po, mga kapatid. Ang sayang tayo po, mga kapatid. Ang kawawa ay tayo po, mga kapatid. Kaya kung meron ng pinakamahalaga, sabi nga dito, mga kapatid, the greatest thing that may happen in our life is number 1, loving Jesus. Number 2, serving Jesus. Kung meron mang pinakadakila, pinaka-importanting pangyayari o mangyayari sa buhay natin, mga kapatid, hindi mo yung mag-desisyon tayong mahalin yung taong minahal mo. Amen. Na minsan yung mahal mo, hindi ka mahal. Amen. Amen. Hindi po yun yung pinakadakila, hindi po yun ang pinaka-importante. Amen. Ang pinaka-importante po, mga kapatid, na pangyayari sa buhay natin, yung minahal mo ang Panginoon ng buong puso mo, ng buong pag-iisip mo, ng buong kaluluwa mo, ng buong lakas mo. Yun ang pinakamahalaga pangyayari sa buhay mo. Yung paglingkuran mo ang Panginoon, yun ang pinakamahalagang desisyon na nagawa mo sa buhay mo. Amen. Hindi po yung tao ang pinakamahalagang desisyon ng buhay mo. Amen? Sapagat yung mga tao na yan, pwedeng mawala yan, pwedeng kang iwanan yan, pwedeng kang talikuran yan, hallelujah. Yung mga bagay na meron ka, pwedeng maluma, pwedeng manakaw, pwedeng mawala, mga kapatid. Pero yung pag-ibig mo sa Panginoon, yung paglilingkod mo sa Panginoon, kailanman hindi mo yan mawawala kung hindi mo iwawala. Kailanman hindi mo masasayang yan. Bakit? Sa bawat mabubuting ginagawa mo para sa Panginoon, ani mo, hallelujah, ikaw mo, mga kapatid, ay nag-iipon ng kayamanan patungong langit. Amen. Sabi nga na aklat ng Mateo, mga kapatid, mag-ipon tayo ng kayamanan sa langit, huwag ng kayamanan sa lupa. Amen. Sapagat yung kayamanan sa lupa, pwedeng kalawangin, pwedeng kainin ng tanga, pwedeng nakawin, mga kapatid, pero yung kayamanan na iniipon mo sa pamamagitan ng mabuting gawa patungo sa langit, mga kapatid, ani mo'y para ka nagpapatayo ng mansyon sa langit. Kaya huwag kang magugulat pagdating mo sa langit, nakakala mo ang bahay mo, 3-story, 2-story, bungalow, tuwag-tuwa ka pa, o ito na ba yung bahay ko? Ay, hindi yan. Ay, ito na ba yung bahay ko? Ay, hindi yan. Ay, ito na ba yung 3 palapang? Ay, hindi yan. Ay, saan ang bahay ko? Tiros, may nakita ka ngayon, parang bahay ng aso. Ay, ang ganda naman ang bahay ng aso, ang cute-cute. Sabihin naman ng Panginoon, yan ang bahay mo. Kawawa ka naman, no? Ang liit-liit. Naalala ko ng cute ka. Sabi mo, di ba nagtanong sa akin, Pastor Larry, nagkasya ka sa tent ni Andre? Si Trisha, nagkasya ba daw ko sa tent ni Andre? Kasi ang tent ni Andre, mga kapatid, gamato eh. Oh. At dalawa pa kami natulog nun. Paano hindi magkakasya sa sobrang lamig? Sa sobrang lamig, ganun na ako parang mitos. Talaga nagkasya ka. Amen? Sabi ng iba, Pastor Larry, dito ko na matulog, may kwarto dito. Sabi ko, okay na ako dito. Basta makapikit lang yung mata ko, makita lang likod ko, okay na. Amen? Sabi ko kay Andre, Dre, tandaan mo,
tayo maging mabuting ehemplo sa mga kapatiran. Sabi nga nila, nakakaya naman si Pastor Lai, doon natutulog. Sabi ko, okay lang dito, kayo mag-alak, kukupoy ni. Sana ito. Kahit na walang bubong, basta mahigaan lang, okay na sa akin eh. Amen? Akala kasi gano'n nila, sabi nila, Pastor, doon natutulog. Luzon District Minister, doon natutulog. Abay, National Secretary ng JCOR, doon natutulog. Okay lang yun. Dahil ang titulo, hindi yan panlangit. Dito lamang sa lupa yan. Pero maging mabuting halimbawa ka ng pagpapakumbaba, yun ang nais ng Panginoon. Kaya sabi ko sa mga kapatid, pag ako dadalo sa simbahan nyo, huwag kayo masyado kaligaga. Baka naman hindi na kayo mapakain kung ano yung papakain sa akin. Basta lamang may dahil dyan. Kung sabi-sama ay bulan, okay na. May itlog na bulan, may kamatis, okay na yan. Kung may pasalong, kung meron kayo pa-bring me, okay lang din. Di ba? Hallelujah! So, the greatest thing, mga kapatid, that may happen in our life is loving and serving Jesus, brother. We have to surrender our life to Jesus. Surrendering our life to Jesus is a step of worshiping Him. Yung pagsuko ng ating sarili sa Panginoon, mga kapatid, ito po yung unang hakbang ng pagpupuri at pagsamba sa ating Panginoon. Hindi ka makakapagpuri sa Panginoon kung hindi mo maisusuko ang sarili mo. Hindi mo magagawang sumamba sa Panginoon kung hindi mo maisusuko ang sarili mo, mga kapatid. Tandaan natin, mga kapatid, yung paghahandog, yung pag-aalay natin ng ating sarili sa Panginoon, ito yung sinasabi ng Biblia. Ito yung karapatang pagsamba na nais na makita ng Panginoon sa buhay natin. Romans chapter 12 verse 1. Offer your bodies as a living sacrifice. Holy, banal, and increasing, katanggap-tanggap sa Panginoon. Amen? Ang pag-aalay ng sarili natin sa Panginoon, mga kapatid, ay hindi lamang sa pamamagitan ng salita. Kinakailangan meron din tayo may pakitang gawa. Kailangan nakikita sa ating mga gawa, mga kapatid, yung kabanalan, yung pagiging katanggap-tanggap sa harapan ng Panginoon. Why? Kapag tayo mo'y nakitaan ng kabanalan, nakitaan tayo ng mabuting gawa, katanggap-tanggap sa harapan ng Panginoon, I will tell you, 100% magiging katanggap-tanggap din tayo sa tao. Amen? Sapagkat hindi ka magiging katanggap-tanggap sa tao kung hindi ka magiging katanggap-tanggap sa Diyos. Amen? Pero kung katanggap-tanggap ka sa Panginoong Diyos, pinapakita mo sa Panginoon yung mabubuting gawa. Pinapakita mo sa Panginoon yung kabanalan. Pinapakita mo sa Panginoon, hallelujah, yung paglilingkod mo sa Kanya, yung kababaang loob mo sa Kanya, yung katapatan mo sa Kanya, mga kapatid. Tandaan mo, kung ito'y pinapakita mo sa Panginoon, 100% makikita ito ng tao sa buhay mo. Why? Sapagkat ang Diyos ay nandoon na sa iyo. Amen? Nandoon ang Espiritu ng Panginoon na bumuhay sa iyo. Nakahari sa iyo. Sapagkat nung panahon na makasalanan ka, wala yung Espiritu ng Diyos. Sapagkat hindi pwedeng manahan ang Espiritu ng Panginoon na banal. Hallelujah! Sa mga taong makasalanan. Pero nung tinanggap mo ang Panginoon bilang personal mong tagapagligtas, nagsisi ka, hallelujah, nanampalataya ka, nagpabautismo ka sa tubig, sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, nabuhay ka na may kabanalan, yung pangako ng Panginoon, nandoon na yung kanyang Espiritu na bumuhay sa'yo. Hindi na ikaw ang namumuhay, hindi na yung lumang mong pagkatao, bagong pagkatao na ang nakikita sa'yo. Yung dating ugali mo na ang tapang-tapang mo, na ayaw mong matitigan ka lamang, tititigan mo na. Kapag nagkatitigan kayo, ayan na, gulo na. Malay mo ba, ganun lang talaga siya tumiting? Oo. Akala mo yung tinitingnan, ganun kayo patay, sa iba nakatiis. Tapos sasabihin mo, asama mo makatingin. Ganun lang kanya pa. Pero dahil yung luma mong pagkatao, gusto mo lagi gulo, gusto mo lagi away, gusto mo ipakita, siga ka, gusto mo ipakita, walang mas magaling kundi ikaw lamang. Amen? Pero nung tinanggap mo si Kristo, ibinis mo si Kristo, yung dating pagkamayabang mo, napalitan ng kababaang loob.
Pilit natin laging binabago yung ating sarili. Pilit laging natin nabubuhay ayon sa doktrina, ayon sa kautusan, ayon sa salita ng ating Panginoon, sapagkat nandun na ang Panginoon sa buhay mo. Amen. Na kahit merong tinatawag, praise God, maraming mga tukso, maraming nag-iinganyo. Hallelujah! Sinasabi ng iba, praise God, samantalang dati, ikaw ang promotor ka. Bakit ngayon? Parang ka ng santo. Samantalang dati, ikaw lagi ang taya. Ikaw ang taya sa pintuhan, ikaw ang taya sa pulutan, ikaw ang taya sa inupan, ikaw lagi. Pero bakit ngayon? Bago tayo magsimula, gusto mo manalangin. Samantalang dati, ni amin niya, hindi ka marunong. Naalala ko yung aking estudyante. Ewan ko nung pumasok isipan ng estudyante ko. Kasi every time na magsisimula ang klase, lagi ko sinasabi, mananalangin mo na tayo. Abay, imbis na manalangin sa Diyos, Brother Carlos, alam mo, kanina nanalangin? Kay Sir Rowena. Imbis na sabihin na yung Our Father, abay sinabi mo na, Sir Rowena, mais ka, hindi ako Diyos. Halata yung mga tao hindi marunong manalangin. Dahil umpisa pa lamang, alam mo na kung sino ang marunong at hindi. Amen? At lagi ko sinasabi, kapag manalangin kayo, yung manalangin ay yung panalangin na hindi pa ulit-ulit. Amen? Abay, alas 7 first period, Our Father Lord in Heaven. Alas 8, Our Father pa rin. Alas 9, Our Father. Alas 10, Our Father. Pagka-break ng 10:30 to 10 o'clock to 10:30, break. Pagdating ng 11, Our Father na naman. Pagdating ng alauna, Our Father pa rin. Pagka-alas Our Father pa rin. Para ba nabibigyan ako? Sabi ko sa kanila, nirespeto ko naman yung pananampalataya niyo, yung paniniwala niyo. Pero mas maganda kasi yung panalangin na bukal sa puso, nanggagaling sa puso. Yung para bang normal na kinakausap natin ng Panginoon. Gusto mo na kasanang basahan ng Biblia, Sister J. O di ba nakalagay dyan, sabi ng Mateo, ayaw ng Panginoon ng paulit-ulit na panalangin? O yun, napunta. Sir Rowena, ako naglingin Diyos. Hallelujah. So let us continue to spend our life to Jesus now. And spending our life to Jesus is not a wasting time. Tandaan natin. Ang sabi ng iba, wala namang saysay daw pag nilingkod sa Panginoon. Sabi ng iba, okay lang na hindi ka na magsimba. Basta naniniwala ka sa Diyos, that is wrong. Amen? Sabi ng iba, hallelujah, hallelujah, minsan lang daw mabuhay ang tao, kaya dapat ang tao maging masaya, gawin niya ang gusto niyang gawin, sapagat ang buhay ang tao minsan lang. Pero hindi nila naunawaan, tao na. Sabi ng Hebreo, ang tao ay nakatakdang mamatay minsan. Ngunit pagkatapos ng kamatayan, anong kasunod? Ay judgment. Paghuhukom. Mamamatay lang ng tao. Pero pagkatapos ng ating kamatayan, haharap po tayo sa hukuman ng ating Panginoong Kristo. At kapag humarap po tayo sa hukuman ng ating Panginoong Kristo, Sister Tess, hindi sasabihin ng Panginoon, ikaw, may grado ka, teacher ka, o sige dito. Sister Mariel, may grado ka rin, may degree ka dito ba? Brother Tom, tapat mo kasi nung araw, sige dito ka, wala kang pinag-aralan, dito ka. Lahat ng mga pinag-aralan dito sa kalawa, lahat ng merong pinag-aralan, may degree, professional dito. At lahat ng may mga professional, lahat ng mga degree holder, halika kayo, welcome kayo sa langit. Bubuksan agad ang pintuan, ang gate ng langit, pasok! Kayong mga walang narating, i-evaluate pa kayo. Tingnan natin kung talagang karapat-dapat. No! Ang paglilingkod mo natin sa Panginoon, mga kapatid, hindi nakabatay sa kung anong narating mo sa buhay. Kung meron ka mong, hallelujah, degree. Kung marami mang letra yung pangalan mo, Juan de la Cruz, LPT, MAEN, PhD, attorney, etc. Ang haba. Siguro kung gano'n ang pangalan mo, Sister Agnes, kakabot ang ulo ng sumultorero. Ano ba naman tao to? Daming letra. Pero yung mga mga bagay, mga kapatid, tandaan natin, sabi nga ng aming lolo, panglapida lamang. Pangdagdag letra sa lapida. Ibig sabihin, mga kapatid, dito sa lupa, hindi masama mag-aral. Kailangan natin mag-aral. Kailangan natin makapagtapos. Kung meron kang degree, salamat sa Panginoon.
ka, yumaman ka, yun ang pinakamahalaga sa buhay. No! Sapagat those things are only temporal. Pero ang pagkilala mo sa Panginoon, ang pananampalataya mo sa Panginoon, ang pagsunod mo sa Panginoon, yung pag-aalay mo ng sarili mo sa Panginoon, yun ang pinakamahalagang bagay na dapat mong gawin sa buhay mo. Sapagat kapag haharap tayo sa hukuman ng ating Panginoon sa Kristo, praise God, we are going to be evaluated according to our deeds, mga kapatid. Sa lahat ng ating mga ginawa, mabuti man o masama, doon tayo hukuman ng ating Panginoon. Kapag binuksan ang aklat ng buhay, tinignan yung ating mga record, mga kapatid, at nakita na wala tayong ibang ginawa kung hindi maging busy, magpayaman, pero nakalimutan mo na maglingkod sa Panginoon. Sad to say, kahit anong muna, hindi makikita yung pangalan mo sa aklat ng buhay. Pero kapag nakita sa record ng aklat, mga kapatid, nandoon yung sakripisyo mo, nandoon yung pagpapagal mo, nandoon yung pagtitiis mo, nandoon yung pagpipigil mo, nandoon yung pagpapatuloy mo. Pag binuksan, hallelujah, yung aklat ng buhay, kitang-kita yung pangalan mo at sasabihin ng Panginoon, welcome, my good and my faithful servant. Pero pag hindi nakita yung pangalan mo, mga kapatid, sabi ng Revelation, saan ka ibubuli? Sa dagdagan ng apoy. Amen. Ano naramdaman yung mga yun? Nung nagkaroon ng bonfire? Sino dito yung sumubok na tumalon sa gitna ng apoy? No? Wala. Hinihintay ko, mga kapatid eh. Hinihintay ko na merong maglakas ang loob na tatalon pa sa gitna ng apoy. Wala! Oh? Tapos anong ginawa nyo? Nagmamarshmallow? Nagmamarshmallow sila. Sabi ko sa kanila, nilalagay nyo pa ng stick ang marshmallow. What if itapon nyo namin marshmallow tapos punin nyo? Sabi ng isang yun, mainit, pastor. Tama. Mainit talaga. Mainit. Apoy pa lang yan. Bonfire pa lang yun, Brother JP. Pero walang naglakas ang loob. Hallelujah. Nang maligo sa gitna ng apoy. Walang nag-shower sa apoy. Walang nag-swine sa apoy. Kasi takot sila mapasok. Ano pa kaya kung impyerno na? Oh? Hindi mo kayang hindi matulog nang walang electric fan? Maliban na lang kayo kasi malamig. Tipid sa kutinti. Pero hindi pa rin makatiis yung mga anak ko. Sabi pa rin ni Ellie, aircon daddy. Sus, paano ito makakatipid sa kuryente nito? Oh, ang lamig-lamig na. Oh, imagine nyo na lang kung gaano kainit ang impyerno. Tapos hindi pa tayo magpapatuloy. Makaranas ka ng problema, ayaw mo na maglingkod. Makaranas ka ng lungkot, titigil ka na, hihinto ka na. Mayroon na mangyayaring mga problema at mga pagsubok, magpapahinga ka muna. No! Laban sa buhay. Amen. Sapagat hindi sayang ang lahat ng ating mga ginagawa sa Panginoon. Nakatulad ng sinabi ni Pablo, Philippians chapter 1 verse 21, for me to live is Christ and to die is gain. Ang mabuhay kay Kristo at ang mamatay ay isang malaking kapakinabangan, mga kapatid. Masarap mabuhay na kasama si Kristo. Masarap maglingkod sa Panginoon. Nandyan man yung mga pangungutya, nandyan man yung mga discouragement, nandyan man yung mga trials, mga persecution, mga kapatid. Gawin natin encouragement ang talata na ito. For me to live is Christ and to die is gain. Malaking tagumpay na habang tayo ay nabubuhay, inialay natin yung ating sarili sa Panginoon. Pinapagamit natin yung ating buhay sa Panginoon. Hallelujah! Naglilingkod ka sa Panginoon. Gumagawa ka ng mabuti. Hindi ka napapagod. Hindi ka umihinto. Nagpapatuloy ka. Pagkatapos ng buhay mo sa lupa, kapatid, mayroong selebrasyon. Hallelujah! Na naghihintay sa kalamitan. Sasalubungin tayo ng palakpakan. Sasalubungin tayo ng sigawan. Sasalubungin tayo ng mga trumpeta. Dahil welcome tayo sa kalamitan. Sapagat tayo ay nagtagumpay sa mundong ito. Let's continue to fight the good fight of faith. 2 Timothy chapter 4 verse 7. Fight the good fight of faith. Sabi ni Pablo, I have
Nero, na sabi ni Nero, pwede kitang buhayin, pwede kitang iligtas, sapagkat kapwa kita Romano. Pero isa-isang kondisyon. Kasinungalingan mo, yung pangangaral mo, kalikuran mo, si Jesucristo. Pero sabi ni Pablo, hindi niya sinabi na, kung ganun man ang magliligtas sa aking buhay, pues, aking pasisinungalingan ang lahat ng aking pangangaral. Kung yun man ang magliligtas sa aking buhay, pues, ngayon hihito na ako maglingkod sa Panginoon. Sapagkat hindi naman kaya ng Panginoon na iligtas ako sa kamatayan na to. Meron mo pa ba anghel para iligtas ako? Nung siya nga pinako sa krus hindi nga bumaba ang mga anghel para iligtas siya. Sapagkat hindi niya pinahintulutan. Pero kung pinahintulutan ng Panginoon, naghihintay lamang ang libo-libong anghel na bumaba para siya iligtas at wasakin ang mga taong namutya sa ating Panginoon. Pero nung sabi ni Pablo, kahit napakaganda ng mga pananalita ni Nero, kahit na pwede siyang iligtas ni Nero, kahit na pwede siyang, hallelujah, mabuhay sa panahon na yun, pero hindi niya tinalikuran si Kristo. Hindi niya sinabi na, sige, pinapasinungalingan mo na, sige, gihit ko na ako. Namutawi sa kanya ang kanyang mga salitang, for me to live is Christ, and to die is gain. I have fight the good fight of faith. I have finished the race. Hallelujah. I kept the faith. Tandaan po natin mga batid. Praise God. Sa lahat ng ating mga ginagawang mabuti sa Panginoon, sa lahat ng ating pagpapatuloy, na patuloy natin inilalaga, inilalaan yung ating mga sarili sa paglilingkod sa Panginoon. Hallelujah. Tandaan natin, there is an eternal reward that shall be given to us. I'm saying eternal reward. When we say eternal, walang hanggan. Ito yung gantimpala na hindi kayang ibigay ng mundo. Ito yung gantimpala na hindi kayang ibigay ng tao, na kahit si Wawawin, hindi niya kayang ibigay ito. O kung sino mang tao sa mundo ito, hindi niya kayang ibigay. Hindi ito pera, hindi ito jacket, hindi ito sasakyan. Ito yung buhay na walang hanggan na ibibigay sa atin ng ating Panginoon. Ito yung katawan walang pagkasira. Ito yung panahon na makakasama na natin yung ating Diyos na pinaglilingkuran. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Let us always remember, praise God, hallelujah, huwag tayong mapagod sa ating mga ginagawa sa ating Panginoon, sapagkat lahat ng ating mga ginagawa ay hindi nagiging walang saysay sa harapan ng ating Panginoon. Let's continue to spend our life to Jesus. Because spending our life to Jesus is the greatest thing that we can do in our life. This is the greatest decision that we can have. And spending our life to Jesus is not a wasting time. But it is the most valuable thing, decision that we can done or do in our life. Magsipag tayo po tayo mga kapatid.